Siyasati ng mga ulat ng irregularidad sa 2025 midterm elections. Yan ang panawagan ng election watchdog na kontradaya sa Commission on Elections o COMELEC. Batay sa Vote Report PH, sa mahigit 6,000 ulat na natanggap nila sa ginanap na May 12 midterm elections, 3 ang nangungunang issue. Una ang error sa automated counting machines o ACMs. Sumunod ang illegal campaigning at huli ang disenfranchisement o napagkaitang makaboto ang ilang kababayan. Bukod sa mga ito, ayon sa ulat ay naitala rin ang hindi umano pagsunod ng Board of Election Inspectors sa mga panuntunan, dobladong ulat ng red tagging sa mga progressive candidate, vote buying at iba pa. Pinakamaraming ulat ng irregularidad ay naitala sa Quezon City, Manila City, Marikina City, Baguio City, Davao City at Antipolo, Rizal. Nananawagan ng investigasyon sa COMELEC ang kontradaya dahil sa umano'y pagpalya nitong mapigilan ang mga panloloko at pagkakait ng karapatang makaboto sa ilang kababayan sa isinagawang halalan 2025. Kabilang narito ang aberya sa ACMs na nagresulta umano sa overvotes. Kung isa o dalawang tao lang yan, pwede nating sabihin ay isolated case lang yan. In fact, pwede mo pang sabihin, nagsisinungaling siguro yung taong yon. Pero pag malawakan yan, maramihan, at nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, magtatanong ka, baka dapat iimbestigahan ito. Ayon pa sa convener ng Election Watchdog, nakakaalarma rin ang pagtindi ng vote buying sa bansa. Vote buying, talamak din. At ayon sa aming dokumentasyon, umaabot ng 16,000 pesos yung bigayan, lalo na sa Bicol. At dito ay nakakabahala to sapagkat dati ang average nasa 5,000 or 6,000 lang. Idinaan naman sa kilos protesta ang panawagan sa COMELEC na imbestigahan ng mga ulat ng irregularidad. Isinagawa ito sa Rojas Boulevard, Manila, umaga ng Martes, May 13. Samantala, wala pang pahayag ang COMELEC kaugnay ng panawagang investigasyon ng kontradaya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.